Napag-alaman ko na habang bumabawi siya sa amin, tuloy pa rin pala yung kalokohan niya. Kaya napagpasyahan kung alisin na lang ang apelyido niya sa bata, pero ayaw niyang pumirma. Wala pa kaming isang taong magjowa ay nabuntis na ako. Nagsama kami ng ex ko last October 2023 at naghiwalay kami ng June 2024. Sa halos isang taon pa lang ng pagsasama namin ay ilang beses ko na siyang nahulihang ng bababae. Nanganak ako last March 2024 at sa bahay kami ng parents ko nakatira. And since broken family yung ex ko at hindi sila in good terms ng kanyang parents, kaya sa bahay ng parents ko kami tumira. Maayos ang pagtanggap ng magulang ko sa kanya. Napakaganda ng trato ng pamilya ko sa kanya. At nung nanganak ako, yung parents ko yung gumastos kasi walang-wala rin yung ex ko dahil wala siyang maayos sa trabaho. Parents ko yung sumusuporta sa amin at June lang nalaman ko na naman na nambababae na naman siya. At ang dami pa pala niyang kasinungalingan sa akin. Grabe rin yung pinagdaanan ko sa kanya kaya pinalayas ko siya. At sinabi ko rin sa parents ko yung rason at hindi ko na siya pinagtakpan pa. Dahil nga sa hindi ko talaga kinakaya yung mga pinagagagawa niya. Napagdesisyonan namin na maghiwalay na muna dahil aayusin pa niya yung sarili niya at babawi daw siya sa amin. 3 months pa lang yung baby namin nang iniwan niya. At nalaman ko na habang inaayos niya yung sarili niya at habang bumabawi siya sa amin, tuloy pa rin pala yung kalokohan niya. Kaya napagpasyahan kong alisin na lang yung apelyido niya sa bata pero ayaw niyang pumirma. At bukod sa hindi rin naman niya nasusuportahan ng bata ay hindi rin naman siya bumibisita or sumisilip man lang na parang wala siyang pake sa anak niya. Dapat ko bang ituloy ang pagpapalit ng apelyido ng bata? Kailangan ko po ng advice niyo. Letter sender, Karen. First and foremost, bago kayo gumawa ng bata, huwag niyong ipinapaako ang kakulangan niyo as a parent sa mga magulang niyo. Kasi hindi naman sila nag-referee sa gitna ng elbimbo niyo. Napag-desisyonan niyong bumuka ka, dapat may kakayahan kayong akuin ng responsibilidad niyo. Mami, sabi mo'y bumabawi naman, kaso later on, nalaman mo na tuloy pa rin. Nagugulahan ako na biglang sabi mo sa huli na hindi na nagsusustento at hindi na sinisilip yung anak mo. So anong bawi doon? Sa palagay ko, hindi niyo masyadong kilala yung isa't isa eh. Kasi kung wala kang nakukuhang sustento kahit na ano at ultimong sa panganganak mo ay parents mo yung sumagot. Doon pa lang hindi mo na dapat pinaapelyido. Sperm donor ang peg ngayon lumabas ang bata ayaw mamuhunan. Huwag mong idaan sa verbal or pasusot lang, pananakot or blackmail. Kasi hindi talaga yan titino. Lagyan mo ng kaunting sinda. Then antimano walang duration, magbabago siya para sa anak niya ora mismo. Hindi yung bibigyan mo pa ng choices, kagaya niyan pumapalag. Ayaw pumirma, tapos ngayon hihingi ka ng payo so hindi buo yung loob mo sa desisyon mo. Then if magbabago, good for you. If not, sorry for him. Hindi deserve ng anak mong dalhin ang apelyido niya. And next time, kilalanin mong mabuti ang lalaki bago ka tumihaya. May pakinabang pa yung alikabok kesa sa tukmol na yan. Tandaan mo na makakapili ka ng mapapangasawa pero ang anak mo hindi makakapili ng ama.